Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay Jesus owns all of our existence. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Romans chapter 14 verse 7 to 9. At buksan po natin ang ating course of physics sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, for none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. Whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord of both the dead and the living. Or sa Tagalog, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili naman. Kung tayo nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Sinasabi sa verse 9, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili naman. Lahat tayo ay nabubuhay para sa Diyos mula sa oras na tayo ay sinilang hanggang sa oras tayo ay babawian ng buhay. Ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin at hindi ang ating sarili. Kaya nga sinasabi sa salita ng Diyos na si Jesus ay namatay at muling nabuhay upang maging Diyos. Siya hindi lamang sa mga buhay kundi sa mga patay. Teaching number 1. We belong to the Lord. Tayo ay pagmamay-ari ng Diyos sapagkat siya ang creator natin. At kung ano man ang meron tayo ay dahil yun sa Diyos at wala nang iba. Utang natin ang lahat sa Diyos pero kailanman ay hindi niya tayo sinunod. Teaching number 2. We live and die for the Lord. Lahat ng ginagawa natin sa buong buhay natin ay dapat inaalay natin sa Panginoon. Mula sa panahon na tayo ay isilang hanggang sa tayo ay bawian ng buhay. Teaching number 3. We will be judged by the Lord. Sa pangalawang pagbaba ng Diyos ay doon na mangyayari ang judgment, kung saan lahat ng ginawa natin sa lupa ay may karampatang parusa. Hindi na babalik ang Panginoon upang iligtas tayo kung di magkakaroon ng hatol. Application number 1. Count your days. Ngayon pa lang ay bilangin na natin ang ating mga araw at huwag natin isipin na marami pa tayong oras dahil tomorrow is not a promise. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari, kaya ngayon pa lang ay sulitin na natin ito. Application number 2. Make your days count. Bawat araw ay dapat may mga maliliit tayong goal kung saan itong nagiging dahilan para may makabuluhan ng araw natin. Application number 3. Live and die for the Lord. Lahat ng ginagawa natin ay iaalay natin sa Panginoon. Mabuhay tayo ng punong-puno na pananampalataya kahit pa bawian man tayo ng buhay. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.